Hello mga kaibigan! Welcome! Ito ang unang video na ipopost ko tungkol sa pag-i-invest sa stock market. Di tulad na iba, hindi ako naghahangad ng mabilisang return at malakihang return sa pag-i-invest. Ang gusto ko, yung dahan-dahan, tuloy-tuloy at hindi natitigil na income. Ang tawag doon, passive income. Medyo nasa mabagal na approach ako. Dahil gusto ko, slowly but surely, nagbibuild ng wealth. Kaya ang style ng pag-invest ko na gusto kong ituro sa inyo or i-share sa inyo ay yung passive income na pag-invest gamit ang stock market. Kung marinig nyo medyo maingay sa background ko dahil yung mga kapitbahay namin nagpapagawa ng bahay. Kaya medyo maririnig nyo yung mga pokpok. Pero, huwag muna nating pansinin yan at tayo kumita ng pera sa stock market. Ganito lang yan. Ang style na ituturo ko sa inyo ay style na maraming iba't ibang style sa pag-invest. Ang style nito ay personal na nagustuhan ko lang, na personal kong inisip at pinormulate. Pero huwag niyong isipin na original to, hindi to original dahil kung magbabasa kayo ng libro ni Benjamin Graham, nakalagay doon ang style na pag-invest ko, which is passive, is the defensive investor type, sa libro na The Intelligent Investor ni Benjamin Graham. Okay, at itong klase ng passive investing type ay isa lang sa maraming investing type na para sa mga defensive investor. Ang tawag ko dito sa pag-invest nito ay dividend investing. Ano ba ang dividends? Ang dividends ay ang pera na makukuha mo either quarterly or annually sa stock na binili mo as part of the profit ng kumpanya na binili mo. For example, bumili ka ng PLDT. Ang PLDT kumita for this quarter. Yung excess na pera na yan, pwede nilang i-distribute sa mga shareholder. Tayo yun, kung bumili tayo ng stock ng PLDT, as dividend. Yun ang tawag doon. Yung excess na pera na wala ng paggagamitan na gusto nilang ibalik sa mga investor or mga shareholder. Ang tawag doon, dividends. Ngayon, ang perang dividends niyan ay isipin mo parang renta na hindi napuputol as long as kumikita yung kumpanya. Lalaki pa yan as long as lumalaki ang kita ng kumpanya. Ngayon, isipin mo lang na with enough shares sa isang kumpanya at aasa ka lang sa dividends na kumpanya na binibigay mo, possible na yung dividends na yun ay kaya ka nang buhayin for the rest of your life. Galing, di ba? Parang cheat. Parang infinite money. So, paano ba natin gagawin yun? Una, kailangan nating malaman kung worth ba mag-invest sa isang company. Maggagawa tayo ng konting math dito, pero hindi naman siya gano'ng kahirap dahil ituturo ko yan sa inyo. Ganito. Ang paghahanap ng magandang company para mag-invest sa dividend investing strategy natin ay ganito lang. Una, may maisip man kayo na company na gusto nyo tingnan kung worth ba siya mag-invest. For example, yung Meralco. Meralco. Ita-type nyo lang sa website ng pse.com.ph. Ito yun. Edge. Meralco. So, lalabas na siya. Nakikita natin ang details about sa Meralco. Ngayon, ang unang page, tingnan natin yung dividend rights.
Dividends and rights. Pagdating natin sa dividends and rights page dito sa Meralco, alamin lang natin kung magkano lahat-lahat ang binibigay ng Meralco as dividend sa kanilang shareholder kada taon. So, ibig sabihin, yung ngayong taon, 2016, alamin natin kung magkano siya lahat-lahat. So, i-add lang natin ito. 6.7 plus 3.22 plus 1.68 plus 4.608 plus 8.872. Ibig sabihin, nakaka-receive ng 25.08 pesos per share kada taon sa Meralco. Ngayon, itong total na to, i-divide natin siya sa kung magkano ang price per share ng Meralco ngayon. Dito natin yung makikita sa stock data. Ito yun, last traded price. 311.8. So, i-divide lang natin siya sa 311.8 equals 0.08 ang total. Ita-times natin ito sa 100 dahil gusto natin makita yung percentage. Percentage kasi ito. Ibig sabihin, 8.04% ng return of investment natin kung sakaling bumili tayo ng Meralco share ngayon. Isipin nyo lang, ang 8.04% mataas na ito. Ngayon, ang 8.04% na dividend yield ang tawag dito. So, kinompute natin na to. Ito yung return ng pera mo. 8% daw ang magiging return ng pera mo every year for the rest of your life. So, kung meron ka 1 million pesos na ininvest sa Meralco, kaya 1 million pesos na invest sa Meralco, magkakaroon ka ng 80,000 possibly per year. Tuloy-tuloy yan. Hanggat hindi mo binibenta yung share mo sa Meralco. Galing, di ba? So, ano pa ang magandang dividend yield? Ang magandang dividend yield ay naglalaro sa 4% pataas. Ibig sabihin itong 8% na to, maganda to. Magandang dividend yield to. Magandang return of investment ito. Kumpara sa bangko na halos 2% lang. Kumpara sa mga treasury bills na 6% lang or 4%. Magandang return of investment ang 8.04%. Ibig sabihin, lalagay ko na to sa watch list ko. Dahil isa siya sa pinakamagandang yield na makukuha ko sa pag-i-invest ngayon sa stock market kung gagamitin ko yung passive income investing. Yun lamang po tayo ngayon. Kung meron kayong mga tanong or mga suggestion tungkol sa stock market or dito sa video na to, send nyo lang po sa mga comments natin below ng video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.